Joshua, anong mga lugar ang tinutukan ng News and Rescue Teams? Yes, Ella, patuloy pa rin ang 24/7 monitoring ng UNTV News and Rescue dito sa National Headquarters sa mga teams natin na nakadeploy upang tutugon, upang tumulong din sa mga nangangailangan, partikular dyan sa bahagi ng Bicol Region, Southern, Central, Northern Luzon at sa bahagi ng Metro Manila. Sa Barangay Gomez Street, Centro 10 sa Cagayan ay tumutulong ang UNTV News and Rescue Team sa mga residente sa pag-akyat at paglilikas ng kanilang mga gamit matapos bahain ang mababang bahagi ng lugar bunsod ng pag-apaw ng ilog. Namahagi rin ng mga relief goods ang UNTV News and Rescue sa mga pamilyang naapektuhan ng pananalasa ng bagyo sa Bayongbon, Nueva Vizcaya. Sa Barangay Chaong naman sa Bulacan, isinagawa ang preemptive evacuation ng 9 na pamilya o 33 individual na pinangunahan ng barangay officials sa tulong din ng UNTV News and Rescue Team Bulacan. Sa kabuuan, Ella, ay nasa 321 individuals ang natulungan ng grupo sa isinagawang preemptive evacuations, tumulong din sa repacking ng relief goods at pag-assist sa pamamahagi ng relief. As of 11 a.m. narito ang mga teams na nakadeploy at handang tumulong sakaling kailanganin at nagsasagawa din ng roving para makita ang sitwasyon sa kanilang area of responsibility sa bahagi ng Rizal, Daet, Camarines Norte, San Pedro, Laguna, sa bahagi ng Albay, Maria Aurora, Tuguegarao City sa Cagayan, Vigan City sa Ilocos Sur, Lawag City sa Ilocos Norte, Tarlac, Baguio City, Pangasinan at sa bahagi ng Pampanga. Patuloy ang UNTV News and Rescue sa pagbibigay ng tulong at real-time monitoring sa mga lugar na labis na naapektuhan ng Super Typhoon 1 na katulong ng lokal na pamahalaan. At yan muna ang balita mula dito sa National Headquarters. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Joshua Antonio.